Okay, so ito na yung update doon sa motor natin, mula dun sa last video natin na walang piyesa 'no. At kung mababasa ninyo yung title ng video natin ngayon, tama kayo, umandar na yung motor ko. Pero siyempre bago tayo pumunta sa part na yon, ikukuwento ko muna yung mga pangyayari bago yon. Nung na-upload natin nung December 15 yung video natin, kinabukasan nung December 16 around 9 AM yata, kung tama ako, may tumawag sa akin 'no, si Aki from FKM Valenzuela. Tapos sinabi niya na i-forward daw sa kanya yung number ko para nga daw dun sa swap, no, from ultimate to standard. Tapos natanong niya ano daw ba yung rason kung bakit ko isuswap yung motor. Nasabi ko na may sira. Ngayon sabi niya, ano ba yung sira sir nung motor? Sinabi ko nga na BCU. Tapos bigla niyang, nung nag-uusap kami, nabanggit niya doon na bakit daw BCU ang sira. Malakas naman daw yung battery. Tapos nabanggit niya na yung current daw papunta ng BCU tapos papunta ng CKP. Sabi niya, tama ba ako? Sabi ko, ewan ko kasi hindi naman ako mekaniko, no? So hindi ko alam yung ganong sinasabi niya, yung tinutukoy niya. Kasi syempre kung mekaniko tayo, kung alam natin yun, hindi na natin dadalhin sa shop yun, no? Tayo na mismo magdadiagnose ng motor. Tapos nag-offer din sila na ilalamove daw yung motor from sa Palok, Manila doon sa JP Motorcycle Shop, dadalhin sa FKM Valenzuela to check, no, kung ano talaga yung problema ng motor. At the same time, para ma-appraise yung motor, para mabigyan siya ng tamang amount para nga doon sa swap. Hindi ko na pinatos yung offer nila kasi nga medyo marami na masyadong no, stress, no, nakaka-stress na masyado. So gusto ko nandoon na lang sa shop para kapag may pyesa na, maikabit na siya, no, hindi na yung palipat-lipat pa ng pwesto. Tapos nabanggit ko rin sa kanya na yung FB Messenger nga nila sa FKM Valenzuela, nag-message ako doon. Tapos, yun nga, nung nabanggit ko na may problema yung motor ko, hindi na sila nag-reply, no? Medyo, rin ako, nagkaroon din ako ng doubt doon sa sa sinasabi ni Aki na hindi daw BCU ang sira. Kasi hindi pa naman niya nakikita yung motor ko, yung itsura niya personally. Tapos, hindi niya pa naman na-check yung mga parameters, tsaka yung totoong sira ng motor para masabi niya na hindi talaga BCU yung sira. And then kinabukasan noon, December 17, no, tumawag si Sir GP, sabi niya sa akin na may papupuntahin daw si FKM Philippines na mekaniko para i-check yung sitwasyon ng motor ko. Around 5 PM, dumating si Sir Earl from FKM Muntinlupa, no, siya yung head na mechanic ng FKM. Dumating siya dun sa Sampaloc, tapos dala-dala niya ultimate din, same model nung sa akin. Ang ginawa nila, binaklas yung BCU, tapos isinalpak sa motor. Tapos ito yung mga kaganapan, no, nung nandoon sa shop yung motor, tsaka si Sir Earl. Yan, itong part na to, naikabit na nila yung BCU nung motor ni Earl papunta dun sa motor ko. Tapos, i-chinecheck na nila dito kung umiikot na yung magneto. Tapos, nakita nila na umikot na. Kaya, dino-double check na lang nila yung mga wire kung nakakabit ba o hindi. No? Saka kung meron na ring dali ng kuryente. Dito naman naglalagay na sila ng spark plug. Tapos sinabi ko rin dito na bagong spark plug na yung inilagay para talagang sure na gagana. Tapos ito nung sinubukan ulit nila, ayan dyan, yung part na yan, umikot na din dyan yung yung magneto. Tapos double check pa rin ang ginagawa. Ayan, pinapindot na nila, pinupush start nila. Tapos makikita dyan na umiikot na yung magneto sa ilalim. So, ibig sabihin niya na gumagana na nga talaga yung BCU. Tapos, tinabit na nila yung power relay sa part na to. Kaya dito gumana na yung yung motor natin. Bugong na. Yun, umandar! Umandar! Woo! Sabi na, BCU lang sira. You know? Tama nga. Sir! Yun! Sir, thank you! Yun! At yun, oh! Ayos! Okay, so yun, umandar na yung motor natin. Pumunta dito si Sir Earl from MKM Muntinlupa, no. Kasi nakita nga niya yung problema natin. Tinanggal namin yung BCU niya dito. Ayan, nilipat namin doon. Ayan, nakita nyo kayo na umandar na.
Yan si Sir Earl. Yan. Yan. Ngayon, kakabit na ulit. Yan. So yun lang yung yung problema. No BCU, tama yung diagnosis ni Sir JP nung una. Na yun nga ang sira. So yun na nga, no, kung makikita ninyo, gumana na yung motor natin, no. December 17, gumana na siya. Tapos, hindi ko pa naiuwi agad yung motor na yan kasi yung mismong unit na in-order ko, shout out kay Sir Emil Pancho, sa kanya ako umorder ng BCU ng motor ko. And awa ng Diyos, nung December 18, dumating siya no December 18 ng umaga. Tapos pagdating kay Sir Emil ng umaga, dinala niya agad sa sa JP Motorcycle Shop yung BCU, no. Nakakatuwa kasi siya mismo yung nagdala ng pyesa kay Sir JP para maikabit sa motor. Ang nakakatuwa din na meron daw warranty. So in case na ginagamit natin siya, pumalya, pwede niyang palitan yun, no? O kaya i-claim natin under warranty yung pyesa. Dito nagpaalam na ako sa mga tao sa shop, kay Sir Emil, kay Sir JP at saka kay Rene. Dahil isa rin yan si Rene sa malaking tulong sa pag-ayos ng motor natin. Ayun, so okay na, no? Ngayon, gamit na natin si Rido, yung motor natin. Matapos ang halos 3 linggo na nasa motorcycle shop siya. Doon sa JP Motorcycle Shop. Ayan, nakuha na natin, umaandar na. Paano na lang kaya kung wala si si Sir JP, si Rene, tapos si si Sir Emil, tsaka si Earl, no? Sila yung mga tumulong sa atin, no, para mapaandar ulit itong motor natin at magamit sa mga lakwatsa. Dito rin, bago ako umuwi, sinubukan ko munang iikot dun sa area ng shop yung motor. Kumbaga, ni-road test ko muna para kung sakasakaling may magiging aberya, makakabalik agad ako dun sa sa motorcycle shop. Ayan, inikot ko muna dyan, tapos tatakbong muna tayo dyan, takbong 60. Kasi hindi tayo makakaharur dahil marami ring mga sasakyan sa daan. And so far, naging maganda rin naman yung takbo ng motor. Wala na siyang naging anumang aberya. Ayan. Maganda na rin yung yung response ng makina dito. Ayun na nga, no. So December 18 ng gabi na iuwi na natin yung motor at kasalukuyan nagagamit natin siya. So far, maganda na yung performance ng motor, maganda na yung hatak, one push start, kumakagat na agad yung yung makina, nagsa-start na agad siya. Siyempre, papasalamatan din natin si Sir Peter ng FKM Philippines kasi nung napanood niya yung video natin, inutusan niya si Sir Earl at hindi naman nagdalawang isip si Earl na pumunta sa Sampaloc para nga naman tulungan at i-justify na talagang busy yung sira, no. So, shoutout din kay Sir Earl ng FKM Muntinlupa. Shoutout din kay kay Sir Emil Pancho sa pagpo-provide nung BCU natin, no, sa pakikipag-transact sa dealer. At the same time, mura nating nakuha sa kanya yung BCU. 6,000 pesos lang natin nakuha sa kanya kumpara sa FKM warehouse na nagkakahalaga ng 12,000. Syempre, last but not least kay Sir JP ng JP Motorcycle Shop, no. Kasi halos 3 linggong namalagi yung motor natin doon sa shop niya, no. Wala siyang hiningi any amount na kumbaga parang sa pagpapatuloy doon sa motor, no, kasi matagal na tenga doon, hindi niya pinabayaran yun, no. Tapos syempre sa always accurate na diagnosis ng motor natin, mapa TPS, ISC, CKP, throttle body, cleaning, CVT, lahat yan, mabilis niyang nadadiagnose kasi nga kabisado niya yung motor. Tapos ayun, ilalagay ko sa link ng video natin yung details ni Sir JP, kung saan matatagpuan yung shop niya, at the same time yung personal number niya para kung halimbawa gusto niyo magpa-service sa kanya, nag-home service kasi siya, no? So pwede siya siyang tawagan at kung gusto niyo magpa-schedule ng pagpapagawa ng motor ninyo, pwede doon. At the same time, hindi lang pala FKM Motorcycle ang kinikater nila doon sa shop, no? Any brands din, any model, pwede nyo dalhin doon. Kahit big bike, magagawa nila yun doon. Kasi dati rin nagtrabaho yung si Sir JP sa Guanzon. Tsaka syempre sa mga FKM users, no, kung gusto niyo mag-avail ng pyesa, especially dun sa FKM Ultimate, no, mapa Ultimate yan, tsaka Standard, i-coordinate nyo lang yan kay Sir Emil Pancho. Ilalagay ko din yan sa description ng video natin yung contact number niya. So yun lang, no, hanggang dito lang yung update natin patungkol dun sa motor natin na walang pyesa na sa ngayon ay umaandar na. Kaya makakapaglakwatsa na ulit tayo.
So hanggang dito lang at huwag kakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa.